Yo, what's up guys? So, welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga bagong pasok, welcome. At sa mga dating nanonood na, welcome back dito sa aking channel at sa aking page. So, ako po si Chor TV na isang small content creator na nanggagaling dito sa Masbate at naninirahan sa Iloilo. So, ngayong araw ay pag-uusapan natin kung magkano po ang presyo ng biik dito na after weaning or yung pagkatapos na malutas, presyo ng litsonin na baboy at saka yung presyo ng pang slaughter. So, pag-uusapan natin kung bakit nagkakaiba yung presyo ng mga baboy dito sa amin. So, sa mga nagtatanong kung magkano na po, update po sa mga presyo ng pang mga biik ng baboy dito sa amin. So, nagkakahalaga po dito ng 3.5 to 3.8. Minsan ay 4,000. Depende po sa breeder. Depende rin po sa lahi ng baboy. Kasi mayroong mga backyard breeders dito sa amin na doon sila na nagbabase sa presyo din ng iba. So, sa amin dito ay nag-uumpisa po sa 3.5 per kasi ito yung aking nabili, yung tatlo na nabili ko. Ayan ay binili ko ng 3.5 yung isa. So sa iba naman ay nagbibenta sila ng 3.8 or 3.7. Depende po yun kasi yung iba kasi yung mga middleman din sila, tumutubo din sila per head. So hindi natin maiwasan yun ang pagkakaiba ng presyo ng biik. So pagdating naman po sa litsunin, so ito yung medyo may diferensya po sa pagdating sa kilo. Kasi noon, nung nagkakaubusan ng baboy, ay umabot sa 240 to 250 yung live weight ng litsunin na baboy. Pero ngayon ay medyo nakakalungkot dahil bumaba na siya ng 200. Ang iba nga ay binibili na lang nila ng 180 yung per kilo. At saka yung naman pangkatay na baboy or pang slaughter, yung binibenta sa palengke na per kilo. So dati ay nagkakahalaga ng 180 to 190 hanggang 200 pa. Pero ngayon ay bumaba dahil nga napakaraming baboy, nag-alaga ng baboy dito sa amin. So malaki yung supply at saka yung regular na kumukuha dito sa amin ng baboy ay natigil. Dahil nga hindi natin alam kung ano yung reason. Siguro baka sa pagdating sa papel or sa mga requirements para makapag-travel or makapag-transport ng baboy. Pero dito sa amin mayroong lugar dito na yung tinatawag na Mactan dito sa part ng hindi ko sigurado kung Placer ba or Uson Masbate. Mayroong dito yung auction ng mga livestock. Pwede ka makabili ng baboy na kung gusto mo na gagamitin mo kaagad. So yan yung namin, yung presyuhan dito sa amin, update namin yan dito sa aming lugar sa Masbate. So sa ibang lugar, yun nga sa part ng Visayas or Northern Iloilo, Western Visayas, medyo mahal yung presyo ng biik kasi umaabot ng 4,500 to 6,000 yung biik na kakatapos lang malutas or after weaning. So pagsimula sa pag-anak, mag-account ka ng 21 days to 30 days. Pwede mo na siyang i-wean or pwede mo na siyang ilutas, ihiwalay sa nanay. So magsisimula tayo doon pagpapakain ng booster at saka yung pre-starter. So sa iba, bakit mahal? Siguro dahil nga yung nakaraan, 'di ba, dumating yung sakit. So siguro medyo kulang yung mga breeders sa kanila or racers. Kaya yun, naghahanap sila sa ibang lugar. Dito sa amin, bakit mura? Kasi nga maraming nag-aalaga or maraming nagbi-breed ng baboy dito sa amin. Kaya nagiging lang. Pero ito yung ating dapat tandaan kasi may mga racer na hindi minsan natin napapansin na porket uso na mag-alaga ng baboy, alaga din tayo. So ang tandaan natin doon sa pag-aalaga ng baboy, dalawang bagay.
So dapat mag-observe tayo sa supply and demand. So kung maraming baboy, maraming supply, so bababa yung demand kasi um, marami nang nag-aalaga, so hindi tayo makapagpapresyo ng mataas dahil nga marami tayong kakumpetensya sa pagbenta ng baboy. Yung demand naman ay siyempre pag kukunti na lang yung baboy, kukunti yung mga alaga, ang mangyayari ay tataas po yung demand. So doon tayo magkaroon ng magandang presyo ng baboy. So yun yung ating dapat tandaan, dalawang bagay. So yung supply at saka yung demand. So pag makikita natin na marami na talagang nag-alaga, so tip ko lang ito. So wag tayong mag-alaga ng sobrang dami na biik, lalong-lalo na sa akin. For example sa akin ay nag-umpisa ako. Hindi ako naumpisa kasi ang reason hindi naman tayo malaki yung budget natin. At saka pagsisimula hindi talaga dapat marami kasi kung malugi man tayo, at least konting lang yung lugi natin. Kahit naman mayroon tayong budget pambili ng biik, so wag tayo magsimula sa marami kasi pag bumigla baba yung presyo ng ng baboy, yung kilo. So kawawa tayo kasi hindi naman bumababa yung presyo ng feeds, mas tumataas pa. Pero yung presyo ng baboy, yung kilo ay pataas pababa. Mas maganda yun na mag-observe tayo sa mga racer din, at saka mag-observe tayo sa law of supply and demand. So yan lang yung tips ko. Maraming salamat sa mga nanonood, at sana ay nakapagbigay tayo ng tips sa ating mga kapwa mag-aalaga ng baboy at mga racer. So hindi ko po ito sinasabi dahil expert ako, pero based on my experience and based on my research din, kasi nanonood din tayo sa mga vlogs at nakikinig din tayo sa opinion ng iba. Tayo po ay isang traditional farmer, but tayo ay open din pagdating sa technology na kung ano po yung mga dapat ating matutunan sa pag-aalaga ng baboy. So ako update lang, nag-umpisa pa lang ako 2 months ago pa lang kasi yung baboy ko na nabili, yan 2 months na sila. So siguro mga running 40 kilos na sila. Yan sila. Yan yung mga baboy natin. Tatlong piraso. So sana ay nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman at kunting inspiration para sa mga mag-aalaga din ng baboy. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay suportahan nyo yung aking channel. Nagiging platform po ito para mag-inspire sa mga farmers din. Maraming salamat and see you on my next vlog. God bless sa ating mga hog raisers.